Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na pagkusa mong ibinibigay ang pagmamahal mo sa Diyos, ay malilimitahan mo ang magkasala? Sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sobrang pagmamahal niya sa atin, ay nakayanan niyang magkusa na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo ay makaranas ng kaligtasan, makaranas ng kanyang pagmamahal. So, dahil dito ay nakakahiyang ibalik, diba? Ibalik ang isang gawaing hindi matutuwa ang Diyos. Kaya't malilimitahan natin ang magkasala. Iisipin mo lamang na yung mga paano mo naranasan, paano mo nakita ang paggalaw ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, na hindi siya nagkukulang na ibigay kahit yung mga bagay na hindi mo hiniling, nandyan siya lagi. Tinutugon niya yung mga panalangin at pinapagaling ka niya sa mga pinagdadaanan mo. Inililigtas ka sa kapahamakan. Pag-iisipin mo lamang yung mga ginagawa ng Diyos na dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo, ay siyempre mahihiya kang gumawa ng masama, di ba? Kaya kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay napagandang isipin natin na hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Ang pagmamahal niya ay nasa atin lagi. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, pero ang pagmamahal niya hindi nawawala. Kaya nga, huwag nating baliwalahin ang pagmamahal ng Diyos. Umaasa siya na dahil sa pagmamahal na yan ay maibahagi natin sa iba. Kung kaya niya tayong patawarin, kaya din nating magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kaya kapatid, napakaganda na isipin natin, isabuhay natin ang pag-ibig, ang pagmamahal na patuloy na binubuhos ng Diyos sa atin. Ang kaya nating ibahagi ay yung natanggap natin kung anong meron tayo, at yan yung pagmamahal ng Diyos. Kaya mong mahalin kahit yung mga taong mahirap mahalin. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Muli, isang magandang araw sa atin, at muli bukas, kita-kita tayo sa panibagong mensahe ng Diyos sa atin. God bless, kapatid. God is good. God is good.